May kumakalat po na video ni Bongbong Bangag sa social media, mga kababayan, na pinagpepiestahan na po ng mga kaibigan nating DDS. Sobrang nakakadiri po ang video. Yung pong nagmula po kay Dean Chase, mga kababayan, na kitang-kita po sa video si Mr. Bangag na hubot-hubad. Mula itaas hanggang baba, walang suot, mga kababayan. Kahit brief, wala. At hindi lamang po si Bongbong Bangag ang makikita sa video. Kasama pa ang kanyang may bahay na si Kokak. At meron pang isang lalaki, mga kababayan, tumayo si Bongbong Bangag mula po doon sa kama kasi nga meron silang ginagawang kahalayan, di umano, mga kababayan, tumayo, nagsuot ng salawal, nung ibinalik po yung camera sa kanya, bit-bit na po yung pipa, umuusok, sinisinghot na po ni Bangag, mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, damo yata ang tinitira niya doon sa video na kumakalat na po ngayon. Pagkatapos po ng video natin, dalawin niyo po ang pahina ni Dean Chase nang makita nyo pong personal, mga kababayan, yung nakakadiring video po ng mag-asawa. Nakakahiya na po ang Pilipinas na meron po tayong ganitong leader. No? Kung totoo man ito, sobrang nakakahiya na po talaga ang Pilipinas. Sa mga karatig bansa ho natin na dati, tumitingala lamang po sa atin. Ngayon, naungasa na po tayo. Naunahan na po tayo kasi hindi po mawala-wala ang korupsyon sa ating bansa. Bahagyang tumigil, bahagyang nawala ang korupsyon sa panahon ng Duterte. Pagpasok ng Marcos, naku po, triple po ang inangat. Grabe. Ngayon, ang ginawa kasi ng ating mga kababayan, imbis na video po yung kanilang i-share na mula po kay Dean Chase, in-screenshot lang po yung parteng walang suot nga si Bangag. Kita po yung kanyang katawan eh. Walang brief. Tumayo, tapos suminghot. Parang pipa yata yun. Umuusok-usok pa nga eh. Yun po yung isa sa mga in-screenshot nila at ipinapakalat po nila sa social media. Ngayon, nakita siguro ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, nakapagbigay ho siya ng kanyang sariling komento. O eto po, ang komento ni Congressman Pulong Duterte. Grabe. Sobrang nakakadiri po yung video. Iwan ko lang kung kayanin nyo pong panoorin. O eto po ang sabi ni Congressman Pulong. Nakababahalang litrato ni BBM. Marahil, litrato lang ang nakita ni Pulong Duterte nung kasalukuyang ginagawa niya itong kanyang post. No? Pero hindi niya alam, may video talaga. O ganito, inilarawan ni Representative Paulo Duterte ang kumakalat na larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y gumagamit, mga kababayan, ng illegal na droga. Kita nyo na? Ha? Kumakalat na. Aniya, maraming Pilipino ang nababahala at nanawagan ng independent at transparent forensic examination upang matigil ang anumang espekulasyon sa mga meron pong kakayahan at meron pong pera. Ipasuri nyo po itong bidyong kumakalat ngayon na nagmula po kay Dean Chase nang malaman po natin kung gaano po ito katotoo. Kasi kilala po natin yung mga yan, mga kababayan, sasabihin lang po nila, AI yan eh. Hindi naman totoo kasi nungalingan naman yan eh. Pero, hindi po nila magawang magpa-Hercule Grant test. Di ba? Tapos, AI. Nasa dokumentong inilabas ng CIDG kasama ang artista. Tapos,
AI? Di ba? Sa may mga pera dyan na mga kababayan natin, baka meron po kayong kakayahan na ipa-authenticate yung video na yan para matigil na po ang spekulasyon. Kasi sa ngayon, mga kababayan, kahit na tayo, mga DDS, naniniwala ho sa kumakalat nga na video at litrato ni Bangag na nagkikipag-ords, di ba? Spekulasyon pa rin po ito. Hanggat wala pong lumalabas na authenticated na video o hindi na ipa-authenticate ang video. Walang eksperto ba na nagsasabi na ito ay lehitimo, ito ay hindi. O, sana merong isang tao na mga kaibigan natin DTS ang magpa-authenticate nito. Katulad nga itong sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na forensic examination. Yan. Giit ni Congressman Pulong, kung totoo man, may karapatan ang mamamayan na marinig ang katotohanan. Sino? Sino ang magsasabi ng katotohanan? Pasisinungalingan lang nila. Ito Palasyo. Diyos ko po, napakasinungaling dyan na mga yan. O hindi dapat husgahan batay sa larawan. Tama naman si Pulong. Ngunit, dapat din tandaan na mas mataas ang pamantayan para sa mga nasa pampublikong posisyon, lalo na sa presidente. Tama. Kaya, dapat talaga ito ma-authenticate kung gaano ito katotoo. No? Dagdag pa ng kongresista ang pananahimik, ito na. O pag-iwas sa isyo ay makadaragdag lamang sa kawalang tiwala ng publiko. Kaya dapat pantay ang pananagutan lalo na sa mga nasa mataas na posisyon. Ito pa sabi ni Pulong, you are called a leader because you are expected to lead and that can only be done if the people has their full trust in you. Naku, yung trust wala na yan. Bagsak na kayong kanyang trust rating nung nakaraang buwan O hindi, Disyembre, fourth quarter na survey. Bagsak na Tiwala, wala na. Di ba, mga kababayan? Dapat talaga, dapat sagutin ito ng Malacanang. Yang bidyong kumakalat ngayon sa social media na pinagpipiestahan na. Kasi hindi lamang po ang mga Pilipino ang makakakita nito. Katulad po ng pulburon video na inilabas nila Atty. Harry Roque at saka ni Maharlika. Basta yung kumakalat na pulburon video, sana sagutin nila ito. Para naman kahit papaano, malinawan tayo. Pero wag na po na tayong umasa mga kababayan na aaminin nila yon. Siyempre, i-deny ho nila yan. Kahit nga yung sakit niyang diverticulitis, di ba? I-deny nga nila Ayaw nga nila ipakita yung medical record ni Bongbong Marcos Itinatago nga nila. Panay ang sabi nila na hindi daw siya magpapahinga. Magtatrabaho daw siya. Nakukonsensya daw siya kapag hindi siya nagtatrabaho. Yung mga doktor niya daw nagagalit na. Kasi pinagpapahinga siya, pero siya ayaw niya magpahinga. Pero hindi na po natin siya makita. Ano ba talaga? Ang gulo mo, Marcos, Ang gulo mo. Sabi mo, ayaw mo magpahinga, pero nasaan ka? Nawawala ka. Katulad na lamang po nitong napansin ni Tito J. Sonsa, mga kababayan, mantakin ho ninyo. Nagpatawag di umano itong si Bongbong Marcos ng cabinet meeting. Nag-utos siya, mag-meeting tayo. Yan. Sa kung anumang kadahilanan, ang kanilang pinagmitingan, sila lang po nakakaalam nun. Yan.
Pero, ang litrato ho, mga kababayan, napakaluma na. Wala silang mailagay na bagong litrato nung kasalukuyang nagkakaroon ng cabinet meeting kasi wala ang Pangulo. Naho, o ito, basahin ko para maliwanagan po tayo. Namatay si Enrile buwan ng Nobyembre. Tandaan niyo po yan, ha? Tinanggal si Bersamin bilang Executive Secretary at Pangandaman as DBM Secretary bago magpasko. Tandaan niyo po yan. Tapos, naglabas ng cabinet meeting instructions by President Marcos na may petsang January 1, 2026. Photo release ngayong araw na ito, February 2, 2026. Kanina lang nirelease, mga kababayan, yung litrato nila. Hindi na malaman ng mga abnormal kung paano itago ang nagdudumilat na katotohanan. Yan po ang sabi ni Tito J. Sonsa. Pansinin niyo po itong litrato na ipapakita ko sa inyo. Ayan o, mga kababayan, nakita niyo po yan, ay maliit dyan, na binilugan. Yan o, yung binilugan na yan. Si Juan Ponce Enrile yan, mga kababayan. Si Enrile ho yan. Pero ang date po sa baba, ayan, baba na yan. May bilog din, may araw. January 31 po. January 31 pa. Kita nyo na? Nasaan ba talaga si Bongbong Marcos? Yan ang tanong natin ngayon, mga kababayan eh. Bakit kinakailangan pa nilang gumamit ng ganitong klaseng mga litrato kung sa kanila rin naman pala ang, alam niyo yung tama, sila rin po ang mapapahiya sa madaling salita. Ayan buhay pa po si Enrile. Na-release po, mga kababayan, noong, kanina lang, na-release kanina ang photo, at February 2, pero kitang-kita po, mga kababayan, sa litrato, ulitin natin, ayan, January 31 pa palang ginamit nilang litrato, tapos sasabihin nila na nandyan ang presidente, nagpatawag nga ng cabinet meeting pero nahuli ho sila nabuko. January 31 pa pala itong litratong ito. Tapos gagamitin nila February 2, huli ang tatanga. Hindi nyo po napansin ba ito? Ako napansin ko na po ito isang araw kaso binaliwala ko lang. Ngayon lang po ako nalinawan nung basahin ko po itong buong isinulat ni Tito J. Sonsa. Nandyan pa si Enrile. Nasaan si Bongbong Marcos? So maliwanag na sa atin, mga kababayan, na wala nga yata si Bongbong Marcos dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ba o nasa ibang bansa? Ganun ba? O ipagpalagay natin nasa Pilipinas. Kasi mayroon silang mga video-video nilang dalawa ni Auntie Claire. Pero hindi maaari nakakadalo na sa mga cabinet meeting. Malay natin, baka nakahiga na lang, mga kababayan. Baka nakahiga na lang, hindi na kayang tumayo. Kaya nawawala ho siya ngayon. Yan. Ganyan kasinungaling ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Tapos, aasa tayo na aaminin nila yung video na ipinakalat ni Dean Chase. Nako, sasabihin lang ho nila, ayan, gawa-gawa lang yan ng mga trolls. Gawa-gawa pero hindi nyo magawang magpa-hair follicle test. Para maniwala kami sa inyo, magpa-hair follicle muna kayo. Bago nyo sabihin na gawa-gawa lahat ng mga video
inilabas ng mga DDS mula doon sa pulburon video hanggang etong video pinakahuli na hubad ka, Mr. President. Magpahipolical ka muna para malaman natin kung gumagamit ka nga ba talaga o hindi. Ganun lang kasimple. Di ba? O ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa sinabi ng palasyo. Ha? Di bagay meron pong mga impeachment ngayon. Kay Inday Sara, hindi siya nagbibigay ng kanyang pahayag. Pero ang palasyo, napakabilis pong magbigay ng kanilang pahayag patungkol sa impeachment ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Kwento ho ang sabi nila, kumpiyansa ang Malacanang na hindi uusad ang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang, tiwalang hindi magtatagumpay ang impeachment versus PBBM natural. Kaya nyo ito nasabi na hindi magtatagumpay ang impeachment laban kay Bangag kasi alam nyong drama lang ang lahat